Next slide. Okay, so this is naman the Circular 1160. So it applies to all financial services, financial service providers, which we now call the BSP supervised institutions. Before, ang tawag sa mga sinusupervise ng BSP is BSP Supervised Financial Institution, BSFI. So yun yung palagi yung maririnig. But now, dahil sa nakwento ni Ms. Mitch, na even yung mga non-financial institutions covered na rin ng BSP, so tinawag na natin silang BSP Supervised Institutions. So kasama dyan yung mga operators of payment systems. Okay? Ang requirements sa FCPA or sa 1160 is for each BSI to have a financial consumer protection risk management system. So ito yung parang pinaka-biblia ng bawat financial institution or BSI, kung paano ba nila i-handle or paano sila makikipag-deal with their clients. It doesn't mean na complaints handling lang. Because complaints handling, parang ano na siya result of a bad product or a bad service. So, sa inception pa lang, sa product development, dapat nakapasok na doon yung consumer protection standards. Very conscious na dapat yung mga financial institutions natin na pag nag-develop sila ng product, iniisip na nila yung clients nila. If, for example, yung client nila is more on mga farmers. So, yung products nila dapat nakafocus sa needs din ng farmers. That's the financial consumer protection aspect of product development. Okay, so yun, dapat meron sila ng FCP, Consumer Protection Risk Management System. And then, number one responsibility for the implementation of the FCPA is with the board and management. Okay? Yan na ang mindset na sinasabi natin sa mga BSIs natin. Kasi usually sinasabi nila, yung consumer protection na yan, sige doon yan i-handle siya ng mga customer service representatives ng bangko. So medyo hindi umaakyat sa board. Hindi nalalaman ng board na ito na pala may mga problema nandoon sa baba. So now, the responsibility under the FCPA and under 1160 is primarily on the shoulders of the board and management. So dapat sila din, alam nila na itong produkto na to mukhang hindi magandang impact sa mga clients nila. And yung board kasi nagsaset ng direction. So they should be really involved in the FCP framework. Okay? Clear? Tahimik ko yung lahat. Malapit na kasi mag-lunch. Sige. Okay, ito naman yung standards of conduct. So first, transparency and disclosure. We as consumers, ito ang dapat ine-expect natin sa mga BSIs natin. Ano ba yung disclosure and transparency? Sa mga naglo-loan, nakapag-experience na dito na yung nag-loan, no? Na-explain ba sa inyo kung ano yung pinapasukan ninyong loan? Or dahil nagmamadali, uy, mukhang okay ito, sige, click. I-pass na ang loan application. Loan. So yun, no? So dapat pag naglo-loan tayo, or even sa deposit, i-explain ano ba yung mga terms and conditions. Sabihin sa atin, ito yung sa deposit accounts nyo ha, kailangan binabasa nyo, or merong provision doon ng offsetting. Alam niyo ba yung offsetting? Okay, so pag kunyari, may deposit account ka sa bangko mo, di ba? Tapos, inoferan kayo ng credit card. O kaya, meron kayong loan. So, pag hindi kayo nakapagbayad doon sa credit card or sa loan ninyo, doon sa terms and condition, meron yan sinasabing offsetting. So, pag hindi ka nakabayad dito sa loan mo, si bangko, pwede niyang kunin doon sa deposit account niyo. Okay, so that's provision sa contract nyo with the bank that should have been explained to you. Okay, so or kayo as a consumer din, ask about this wag lang yung pirma ng pirma kasi pag nagkaroon ng issue, yun ang binabalik ng bangko. Pinirmahan nyo to, so dapat nabasan. So,
So, may responsibility din tayo. But yung mga BSIs, responsibility din nila to explain these conditions. Okay? So that is disclosure and transparency. Fair treatment. Products and services are fair without undue imbalance in rights and obligations. So fair treatment, pumapasok dyan, dapat walang discrimination. Lahat dapat nakakapasok sa bangko. Lahat may access sa financial service and products. So that's fair treatment. Kung may ka-experience na ba kayo, I hope na, or baka naririnig nyo, before medyo laganap or rampant yung unfair collection practices. Diba? So, binubuli kayo, nakaharas, lahat ng mga contacts ninyo, pinapadala ng collection, diba? Or ito si Mr. May utang yan. Okay, o kaya pinapadala sa HR, bawal yun because that consists of unfair collection practices. Okay? Natakutin kayo or pupunta sa kapitbahay nyo, ay, kumuha na namin yung kotse niya kasi hindi siya nakapagbayad. So, dapat hindi niya disclose sa kapitbahay kasi ikaw lang may utang, di ba? So, meron siyang issue sa dito, sa fair treatment. Plus, tatamaan din yung protection of client information. Diba? Kasi yung client information, dapat sila lang nakakaalam. Yung bangko nila. So, that's part of the expectation or yung right ninyo, no? As a consumer. Effective recourse. Now, this is mandated, yung tinatawag nating FCPAM, Financial Consumer Protection Assistance Mechanism. Napapansin niyo ba ito sa mga financial institutions niyo or sa mga EMI, sa mga apps? Requirement kasi na dapat nandun yung contact number nila. Wala yung, kung pag nagka-problema for complaints, you can call ganito. O kaya, yes. Ayan. So, different modes yan, modalities. Pwedeng call, pwede pa rin kayo pumunta sa branch nila, o kaya may chatbot, or email. So, yan. Yan yung mga requirement kasi natin yan. Dapat visible sa mga clients nila. Okay. Meron din mga instances na yung banks, hindi nila nilalagay yung number nila. Ang nilalagay nila doon is si Bob. Yung number namin. So, dinadagsa kami ng complaints. But later on, you will see yung tamang proseso. And then, protection of consumer assets against fraud and misuse. So, ito naman yun. Yung mga, ang expectation natin is yung perang nilagay nyo or yung asset na binigay nyo sa BSI, dapat protektahan niya ng BSI. Okay. This provision, medyo bago siya, and talagang pinasama siya during the deliberation of the FCPA habang ginagawa yung batas. Kasi yun yung time na even yung mga senators natin and mga congressmen, nag-share sila ng experience na meron sila mga fraud or unauthorized transactions. So sabi nila, lagyan natin ng provision yung FCPA para mas strengthen or mas magkaroon ng responsibilities yung mga BSI to protect the financial assets of their consumers or clients. Okay. Key provisions, these are additional provisions under the FCPA, appropriate product design and delivery. So yun yung na-mention ko sa inyo na yung mga BSIs dapat hindi lang puro profit yung iniisip, but also yung clients nila. Ito bang product na to naaangkop or pwede sa isang OFW or sa farmer or sa employed or mga yuppies, mga gano'n, di ba? So, kanya-kanyang ano yan. Kasi ngayon, di ba, parang medyo kino-customize na natin yung mga products. So, same then with financial services and products. Pulling off provision. So, this is a provision under the FCPA. Alam niyo ba na yung for each product that you avail of, meron kayong at least 2 days para i-terminate yun kung magbago ang isip niya. Okay, so now you can ask na yung banks. Pero ano yan ha, may mga exemptions din and kagaya ng mga mabilisan na transaction, yung fund transfer. Diba gusto mo na magbayad or kailangan mo na i-transfer, hindi ka na maghihintay ng 2 days. So hindi applicable yung pulling off. May mga products lang na pwede like sa loan o kaya first time ka mag-deposit. So yun, may mga ano naman doon. Enumeration under 1160. But this is one of the
rights of a consumer granted under the FCPA. And then, of course, yung prohibition, enforcement, etc. Okay, so those are very common provisions no, under any other law.